18 years ago, may lumabas na isang tower at gate. Dito nagsimula ang paglabas ng mga halimaw. May mga na-awakened at sila ay nabigyan ng kapangyarihan para lumaban sa mga halimaw. Ito din ang naging kabuhayan ng iba dahil malaki ang kinikita kapag ikaw ay isang player. Ngunit, ang ating bida ay hindi napili para maging isang player. Sa susunod na panel, makikita natin ang ating bida na si Kim na nakasakay sa isang motor. Napatigil siya nang makita niya ang isang billboard ng bagong hero na may unique ability. Ang mga taong gumagamit ng unique ability ay mga player na mas malakas kumpara sa normal na player. Halimaw sa lakas ang mga may unique ability na player. Sa susunod na panel, makikitang nakauwi na si Kim sa kanyang bahay. Nakita niya ang mga bayarin at sobrang dami nito. Pumasok na ng bahay si Kim at sinalubong siya ng kanyang nakakabatang kapatid na babae. Sinurprise siya nito ng isang cake dahil kaarawan pala ni Kim. Natuwa naman si Kim ngunit, naisip niya na ang perang ginamit ng kanyang nakakabatang kapatid para makabili ng cake ay ang pambili nito sana ng bagong damit. May binigay na letter ang kapatid ni Kim na si Yujong sa kanya. Nagulat si Kim nang makita niya ang letter, dahil ito ay isang player invitation. Naiyak sa gulat at tuwa si Kim dahil magiging isang ganap na player na siya. Malaki ang maitutulong nito dahil magbabago na ng tuluyan ang kanilang buhay kapag naging player na si Kim. Sa susunod na panel, pumunta na si Kim sa lugar kung saan siya inimbitahan. May nakausap siyang babae at sinabi nito na kapag sinabi ni Kim ang info tab, lalabas ang mga impormasyon niya bilang isang player. Sinubukan naman ito ni Kim, at laking gulat ng babae na makita niya na may unique ability si Kim. Hindi makapaniwala si Kim, nanginginig ang kanyang katawan nang malaman niya ito. Habang sila ay nag-uusap, dumating si player Sokwo. Narinig niya ang pag-uusap ni Kim at ng babae, at gusto niya na siya ang gumabay kay Kim. Hindi daw ito pwede sabi ng babae ngunit, pagbibigyan niya daw ito ngayon dahil mataas din naman ang ranggo niya sa trabaho, isa siyang manager sa loob ng 10 taon. Sa susunod na panel, makikita natin na may bumukas na portal. Ito ang lagusan papuntang tower. Pumasok na si Kim at Sokwo sa loob ng portal at sinalubong sila ng mga goblin. Masusukat ang potential ng isang player kapag nakapatay ito ng 100 na goblin nang hindi gumagamit ng kahit anong skills. Malaki ang potential mo kapag nagawa mo ito sa loob ng 4 hanggang 5 oras. Maari ka naman maging isang ranker kapag nagawa mo ito ng 2 hanggang 3 oras. Kapag nagawa mo naman ito sa loob ng 1 oras, may potential ka para maging isang high ranker. At panghuli, kapag nagawa mo ito sa loob lang ng 10 minuto, isa kang unique ability retainer. Nagulat si Kim sa galing ni Sokwo, at natapos ni Sokwo ito sa loob lang ng 47 seconds. Malaki ang agwat ng lakas ng normal na player sa unique ability retainer. Ang ilang taon na paghihirap ng normal na player, ay katumbas lang ng ilang buwan na paghihirap ng unique ability retainer. Tinanong ni Sokwo si Kim kung alam niya ang Angela Guild. Ang mga miyembro ng guild na ito ay kayang tumapos ng goblin test sa loob lang ng 3 oras. Balak ni Sokwo na gumawa ng guild na kayang lagpasan ang Angela Guild. Ngunit magagawa niya lang ito kapag nagkaroon siya ng mga talented na player sa kanyang guild tulad ni Kim na isang unique ability retainer. Inaasahan ni Sokwo na magiging isang magaling na player si Kim. Lumipas ang 5 taon, makikitang lumalaban pa din si Kim sa mga goblin at makikita ang kanyang pagod. Ginagawa pa din ni Kim ang 100 goblin test. Naimbitahan si Kim para maging isang player noong siya ay 18 years old. Nabigyan din siya ng unique ability noon. Ngunit sa 5 taon na lumipas, makikita sa info tab ni Kim na level 1 pa din siya. Sa susunod na panel, makikitang si Kim ang gumagabay sa mga baguhan. Tinuturuan niya ang mga ito at sinasamahan sa mga laban na ginagawa nila sa mababang level.
Pinag-uusapan si Kim ng mga tinuruan niyang player, at sinabi nila na sikat daw si Kim. Nagulat ang isang player nang malaman niya na si Kim ay isang unique ability retainer ngunit, bakit daw nasa mababang level na lugar si Kim? May mga sabi-sabi daw na si Kim ang may pinakamababang level na player. Kilala si Kim sa kanyang palayaw at ito ay dysfunctional level ang player. Sa susunod na panel, makikita natin na nakatambay sa ilalim ng puno si Kim. Malapit dito ang spawn ng area ng isang goblin. Aatakihin na ni Kim ito ng dahan-dahan, ngunit napansin siya nito at inatake agad siya ng goblin. Tuloy-tuloy ang kanilang paglalaban at nahihirapan si Kim sa isang goblin lamang. Sa susunod na panel, makikitang nasa Players Association na si Kim. Inabot siya ng isang oras para lang matalo ang isang goblin at $20 lang ang kinita niya dito. Habang siya ay naglalakad sa hallway, nakasalubong niya si Theo na galing sa loob ng kwarto na papasukan ni Kim. Tinanong ni Kim si Taeshak kung anong problema ni Theo, at sinabi ni Taeshak na ang client ni Kim ay mapupunta na kay Theo dahil narinig ng kanyang mga clients ang balita tungkol kay Kim. Habang sila ay nag-uusap, lumabas sa balita na ang Angela Guild ay lulusob sa 75th floor. Pinatay ni Kim ang telebisyon at kinuha na ang sahod niya mula kay Taeshak. Bago umalis si Kim, sinabi ni Taeshak na mayroon siyang trabaho para kay Kim. Kinaumagahan, may bagong client si Kim na gagabayan at ito ay si Shanpil. Madami daw naririnig na balita si Shanpil kay Kim mula sa kanyang pinsan na si Sokwo. Inutusan ni Kim si Shanpil na ipakilala ang mga kasamahan niya. May 3 itong kasama sa grupo, sila ay si Jaewon, Sangwoo at ang nag-iisang babae na si Haenol. Tatapusin nila ang buong tutorial floor sa loob ng 4 na araw at 5 gabi. Sa susunod na panel, makikita na nagtutulungan sila sa pag-aayos ng kanilang tutuluyan sa kagubatan. Tinanong ni Jaewon si Kim na narinig niya daw na di kayang mag-level up ni Kim. Sinabi naman ni Kim na totoo ito, at pwede sila magtanong ng kung ano-ano sa kanya. Nagkakamustahan sila habang kumakain. Sinabi ni Kim na may mga boss sa bawat floor. Malalakas ang mga ito, malaki din ang makukuhang experience points at magaganda ang gamit na makukuha mo mula sa kanila. Ngunit sinabi ni Kim na wag silang mag-alala dahil matagal na itong patay, nahunt na sila ng mga guild dati. Lumipas ang pangalawang araw at natapos nila ang second floor ng tutorial. Sa pangatlong araw, natapos naman nila ang third floor. Nakapagpataas agad ng level ang mga ginagabayan ni Kim nang walang kahirap-hirap. Magaling si Kim at alam niya ang mga mas ligtas na gagawin at dadaanan nila. Pinag-uusapan nila ang gagawin nila kinabukasan, kapag natapos na nila ang pang-4 na floor, test of 5th floor na ang susunod dito. Sa susunod na panel, makikitang nasa 4th floor na sila at nilalabanan nila ang mga malalaking orcs. Napansin ni Kim ang dust cloud at ito ay senyales ng pagdating ng isang guardian. Sumigaw agad si Kim at sinabing kailangan na nilang umalis ng mabilis. Hindi madali ang isang tutorial, isang pagkakamali mo lang sa tutorial, pwede mo agad itong ikamatay. Nagpakita na ang guardian sa kanilang harapan, binato ni Kim ang isang lata na naglalabas ng isang usok para makatakbo sila. Sumunod sila kay Kim at magtatago sila sa isang kuweba. Hindi alam ni Kim kung bakit may lumabas na guardian sa 4th floor, kaya kailangan muna nila magtago sa kuweba at mag-obserba ng paligid. Ngunit habang sila ay nag-uusap, si Haenol ay hindi na nagalaw. Siya ay na-poison ng isang goblin. Sinabi naman ni Kim na wag mag-alala dahil gagaling agad si Haenol gamit ang isang anti-Dante, ngunit nawawala ang antidote sa loob ng kanyang bag. Sa kakamadali nila, hindi na malaya ni Kim na nahulog ang antidote sa kanyang bag. Pinag-intay ni Kim ang mga kasamahan niya sa kuweba dahil lalabas siya at hihingi ng tulong. Pupunta si Kim sa hills para magamit niya ng maayos ang flare. Sa susunod na panel, lumabas na si Kim at nagdadahan-dahan siya para hindi siya mapansin ng mga orcs. Nag-iba ng daanan si Kim at pinili niya ang mas ligtas na dadaanan para makapunta sa hills.
Ngunit habang siya ay naglalakad, di niya napansin na ang guardian ay nasa likod na niya. Inatake siya nito na dahilan ng pagtalsik sa malayo ni Kim. Nahulog sa katawan ni Kim ang lata na may usok, ginamit niya ang pagkakataon na ito para makabaril ng flare at makatakas agad. Habang tumatakbo si Kim, umabot siya sa pinto ng 5th floor at ito na ang dead end para kay Kim. Sumugod sa likod ni Kim ang guardian, wala nang choice si Kim kaya binuksan niya na ang pinto ng 5th floor. Pagpasok niya ng 5th floor may lumabas na ito na ang kanyang first test, at ang mga requirements ay naabot na ni Kim. Sa susunod na panel, makikita natin na nakapasok na si Kim sa 5th floor at siya ay nakadapa. Ang unang test para kay Kim ay mag-hunt ng kambing na nasa harap niya. Hiniwa ni Kim ang kambing gamit ang kanyang espada at nalagpasan niya na agad ang test ng ganon kadali lang. Lumabas na ang job, unconfirmed abilities at nabigyan din si Kim ng reward. Dismayado ang mukha ni Kim dahil akala niya mahirap ang test, ngunit ito ay isang lamang kambing. Nagulat siya nang biglang may kakaibang itim ang pumaligid sa kanya at napunta siya sa isang lugar na itim lang. May naririnig siyang batang boses ng lalaki, at sinasabi nito kung si Kim daw ba ang kanyang master. Nagalit ito dahil hindi nagsasalita si Kim, kaya sinabihan niya si Kim na bigyan na lang siya ng pangalan. Siya ay isang ego, at nakipag-link siya kay Kim. Sa susunod na panel, nagising si Kim sa ospital. Nag-iintay sa kanya ang kanyang kapatid na babae at si Taeshak. 2 linggo na ang nakalipas simula nang mahanap siyang walang malay sa 5th floor. Ikinwento ni Taeshak na nakita ng guild ang flare ni Kim, na corner nila ang guardian ngunit nakatakas ito. Nabahala si Taeshak dahil hindi nahuli ng guild ito, ngunit masaya naman siya dahil ligtas ang grupo na ginabayan ni Kim. Natapos ni Kim ang 5th floor pero isa pa din siyang level 1 na player. Sa susunod na panel, pumasok si Kim sa isang gate. Nagulat ang lahat ng player na lumalaban sa loob nito nang makita nila si Kim. Tinanong ng isa bakit daw sikat na sikat si Kim, sinabi naman ng isa na siya daw ang player na hindi makapag-level up. Ngunit, may sumagot naman na isa na matagal na daw yung balita na iyon. Sikat si Kim ngayon dahil siya ang tutorial slaughterer. Makikita na si Kim ay malakas na at tinalo niya agad ng mabilisan ang mga orcs at goblin. Makikita din ang hawak na espada ni Kim na naglalabas ng kakaibang kapangyarihan. Nagsalita ulit ang ego at sinabihan si Kim na bigyan na siya ng pangalan. Sinabi naman ni Kim na Lu ang magiging pangalan ng ego at nagustuhan naman niya ito. Level 1 pa din si Kim, ang job niya ay Eagle's partner, at ang abilidad niya ay mag-link sa ego para magamit ang skill nito. Hindi si Kim ang nagle-level up, dahil si Lu o ang ego ni Kim ang tumataas ang level. Sa susunod na panel, makikita natin na sobrang daming crystals na nasa loob ng bag ni Kim. Bumalik ang kwento sa nakaraan ng 1 buwan. Matapos makalabas ni Kim sa ospital, bumalik agad siya sa tower. Gusto niya malaman kung ano ang magagawa niya kapag nag-link na sila ng kanyang ego. Sinusubukan niya makipag-link dito, ngunit kahit anong gawin niya ayaw nito gumana. Noong sinabi niya ang pangalan na Lu, bigla itong lumabas sa kanyang harapan. Hindi pa maayos ang itsura ni Lu dahil kulang pa ang abilidad ni Kim. Hinigop ni Lu ang halos lahat ng gamit ni Kim, pati damit nito ay gusto higupin ni Lu. Nang dahil sa mga nakuha niya kay Kim, nag-iba ang itsura ni Lu at ito ay naging espada. Kayang magsalita ni Lu at tinatanong siya ni Kim kung ano nga ba ang ego. Hindi kayang gumalaw ni Lu ng mag-isa, ngunit magagawa niya daw ito sa mga susunod na panahon. Tinanong siya ni Kim na kapag kaya na daw ba gumalaw ni Lu, maari daw ba nito nasaktan si Kim. Sinabi naman ni Lu na pwede nila saktan ang kanilang master, ngunit pag namatay ang kanilang master, mawawala din ang ego nito. Nagtanong ulit si Kim at ito ang kanyang huling tanong. Sinabi niya kung nasasaktan daw ba ang ego, at sinabi naman ni Lu na may emotion sila na parang sa tao talaga. Pinalo ng bato ni Kim si Lu para turuan ito rumspito sa kanya. Sa susunod na panel, makikitang lumalaban pa din si Kim sa mga orcs para makakuha ng loot at mag-level up si Lu.
Matigas ang ulo ni Lu at nagre-rebelde ito noong una niya itong makilala. Pero masunuri na ngayon si Lu dahil takot na siya kay Kim. Umuwi na silang dalawa dahil puno na din naman ang bag ni Kim. Sa susunod na panel, makikita natin na nag-uusap si Kim at Taeseok. Sinabihan ni Taeseok si Kim na wag muna pupunta sa mga gate. May mga gate daw na dapat rank F, ngunit nagiging rank C. May mga gate din na kakaiba ang pagkakagawa ng loob. Gusto lang bigyan ng advice ni Taeseok si Kim dahil gusto niya ito maging ligtas. Ngunit naiisip ni Kim ang mga bayarin niya kaya di niya mapigilan ang sarili niya na hindi pumunta sa mga gate. Sa susunod na panel, makikita natin na may I-meet na tao si Kim at ito ay si Song-soo. Siya ang magiging leader ng susunod na expedition. Binigyan ni Song-soo si Kim ng contract, at ipinaliwanag niya ang mga bagay na kailangan malaman ni Kim. Dalawa ang gates, ang unang gate ay mawawala agad kapag natapos na ito. Ang pangalawa naman ay mananatili lamang at pwede itong ulit-ulitin para mag-hunt. Sa susunod na panel, makikitang magsisimula na ang kanilang expedition. Kasama na ni Kim ang kanyang party. Napatigil sila sa kanilang paglalakad nang may mapansin silang kakaiba. Sobrang daming zombie ang sumugod sa kanila, pero naharangan naman ito agad ng kanilang tank. Habang nakaharang ang tank sa harapan, umaatake naman ang iba gamit ang kanilang espada at pana. Nagulat sila sa ipinakitang galing ni Kim, at sinabi nila na magiging madali ang kanilang gagawin dahil kasama nila siya. Tuwang-tuwa sila dahil sa ginawa ni Kim, at gusto ng kanilang tank na makasama si Kim sa isang party sa mga susunod na laban nila. Tapos na ang kanilang pagpapahinga at kailangan na nilang gumalaw ulit. Sa susunod na panel, makikitang nasa harapan na sila ng boss room. Pinapaliwanag ni Song-soo kung sino ang kanilang lalabanan. Ang gatekeeper dito ay si Talon at siya ay isang napakalaking ghoul. Ngunit pinigilan na siya ng kanilang tank sa pagpapaliwanag dahil nagmamadali na ito at gusto ng labanan si Talon. Sinabi naman ni Song-soo na kahit alam na ng tank ang mga sasabihin niya, isang pagkakamali lang ng isa sa kanila ay maari nilang ikapahamak. Nagsimula ulit magpaliwanag si Song-soo, makikita daw nila si Talon na nakatalikod at nakaupo kapag sila ay nakapasok na sa loob. Naunang umatake si Song-soo gamit ang kanyang pana para galitin si Talon. Umatake si Talon at sinalag naman ito ng kanilang tank, ito ay senyales na maari na din umatake ang iba tulad ni Kim. Nagiging triple ang depensa ni Talon, kaya si Kim ang nagbiyan ng trabaho para umatake dito. Habang aatake si Kim, may lumabas na nagsasabing mas maari na ni Kim magamit ang abilidad ni Lu ng mas maayos. Sa isang atake at iglap lang, napatay ni Kim si Talon na ikinagulat ng kanyang mga kasamahan. Tuwang-tuwa ang lahat lalo na ang kanilang tank sa ginawa ni Kim. Sinabi ni Song-soo na may nahulog na gamit at ito ang Dagger of Paralysis. Tulad ng kanilang napag-usapan, kapag may gamit na nahulog kailangan nilang gumamit ng isang dice para malaman kung kanino ito mapupunta. Sinabi naman ng tank kay Kim na kunin na ni Kim ang dagger dahil siya naman daw ang may pinakamalaking ambag sa grupo. Siya daw ang bahala kay Kim at makisama na lang daw ito sa gagawin ng niya. Napansin ni Kim na may kakaiba sa kanyang mga kasamahan sa party. Magsisimula na sana si Song-soo sa pag-roll ng dice, nang biglang umatake ang tank. Pinigilan agad siya ni Kim, at ibinagsak siya sa lapag. Nagulat si Kim sa reaksyon ni Song-soo at ng kasama nitong babae. Umatake ang babae at pinatulog ang isang kasabwat ng tank. Pinatulog din ni Kim ang tank na kanyang hawak-hawak. Kinuha ni Kim ang dagger at sinabi niya na sa kanya ito mapupunta dahil niligtas niya ang buhay ni Song-soo. Sinabi din ni Kim na hindi ordinaryong player lang si Song-soo dahil sa bodyguard nito na babae. Ngunit wala naman na daw pake si Kim at hindi na siya manghihimasok pa sa buhay nila. Binigay na din ni Kim ang responsibilidad sa dalawang tulog nilang kasama kay Song-soo dahil maghahunt pa daw si Kim. Sa susunod na panel, naghahunt na si Kim at Lu. Sinabi ni Lu na delikado daw ang babaeng kasama nila kanina,
ngunit sinabi naman ni Kim na ayos lang iyon dahil iniligtas naman niya sila kanina. Patuloy pa din sa paghunt ng zombie si Kim kahit na sinabi na ni Lou na hindi maganda sa ego ang dugo ng zombie. Tumataas ang stats ni Lou kapag nakakahigop ito ng dugo mula sa kalaban. Habang sila ay nasa boss room, may napansin si Kim na kakaiba sa pader. Sinira niya ito at biglang napasabi si Lou ng ego. Sinabi ni Lou na may nararamdaman siyang ego sa loob ng sinira nilang pader. At dito nagtapos ang unang parte. Magsisimula ang part 2 ng ating kwento sa pagpasok ni Kim at Lou sa sinira nilang pader. Mausok ang paligid kaya hindi din nila agad makita ang ego na sinasabi ni Lou. Sinabi ni Kim na sobrang luma daw ng lugar at baka walang nakatagong magandang gamit dito. Ngunit habang pumapasok sila, may bumungad sa kanilang espada na nakabaon sa isang bato. Hinawakan ito ni Kim at sinubukan niyang hilahin ito. Nagsalita ang ego at sinabi nito na kung master niya daw ba si Kim. Pareho ito ng kay Lou noong nakilala siya ni Kim, humingi din ito ng pangalan sa kanya. Pinangalanan ni Kim ang bagong ego niya ng L. Pinagmamasdan ni Kim ang bagong ego niya na si L, nang biglang yumanig ang kisame at ito ay gumuho. Sinabi ni Lou at L na kailangan na daw tumakas ni Kim. Nagtanong si L kung sino si Lou, ngunit pinatahimik agad sila ni Kim. Nagmamadali na si Kim dahil tuloy-tuloy pa din ang pagbagsak ng kisame, habang siya ay tumatakbo, napansin niya na ang kanyang tinatapakan ay guguho na din. May nagtanong kay Kim kung gusto na daw ba nitong makapunta sa rewards room, sinabi naman ni Kim na oo at biglang may lumabas na gate sa harap niya. Sa susunod na panel, makikitang ibinalita ang pangyayari sa gate na iyon dahil ito ay nag-collapse at tuluyan ng sinira. Nakakuha si Kim ng 30 violet crystals at charm of protection. Magagamit ito para makaiwas sa mga common na sakit, at ang nakuhang pera ni Kim sa pagbenta niya ng crystals ay ginamit niya para mailipat ang kanyang ina sa mas magandang ospital. Simula nang bumalik sa tower si Kim, natapos niya mag-isa ang 5th floor, 6th floor, 7th floor, 8th floor, at ang panghuli ay ang 9th floor. Naalala niya ang sinabi noon ni Seokwo na hindi importante ang level, basta huwag lang daw susuko si Kim at makukuha niya ang kanyang tunay na ability. Sa mga nakalipas na araw, nakapag-level up na si L. Akala ni Kim na magiging malakas si L ng sobra, ngunit wala na palang nakasil dito na demon. Sa susunod na panel, pumunta si Kim sa isang auction house. Tinanong ni Kim si Lou at L kung may nararamdaman silang ego dito. Nang biglang may inilabas na bagong gamit para sa auction, at ito ang Bracelet of Wounded. Napasabi agad si Lou at L na ito ay isang ego. Natapos ang auction, uuwing pagod at dismayado si Kim dahil napakamahal ng mga gamit sa auction. Ngunit, naging masaya agad ito nang maalala niya na naibenta niya ang Dagger of Paralysis ng $100,000. Sa susunod na panel, lumabas si Kim sa isang supermarket. Hindi makapag-solo raid si Kim sa gate dahil level 1 lang siya. Hindi na masyadong napunta ng tower si Kim dahil kailangan ni Lou ng dugo, at mas mabilis ito kapag siya ay nasa gate. Mas maganda din ang nakukuhang reward ni Kim sa gate kaysa sa tower. Makikita na magkaiba ang ugali ni Lou at L, laging inaasar ni Lou si Kim habang si L naman ay malambing sa kanya. Habang patuloy na naglalakad si Kim, nagulat siya nang biglang may bumukas na gate sa kanyang harapan. Sa susunod na panel, makikita natin si Taeshak na nagbabasa ng report tungkol sa gate dahil siya ang department head ng gate supervision. Nagulat siya nang malaman niya na si Kim pala ang nag-report ng gate. Sa susunod ulit na panel, makikita natin na pinuntahan na ni Taeshak at ng kanyang grupo ang lugar kung saan may lumaabos na gate. Natapos ang investigation, pumunta si Taeshak at Kim sa isang restaurant para mag-usap. Nag-aalala pa din si Taeshak kay Kim, kaya sinabi ni Taeshak na bibigyan niya si Kim ng 4 days para maghanda at magpalakas. Kapag napatunayan ni Kim na handa na siya,
papayagan siya ni Taeshak na pasukin ang gate na lumabas. Lumipas ang 4 na araw, nasa basement ng building si Kim at Taeshak. Ito ang lugar nila para sa pagsesenay. Ito ay isang space expansion at may mga protective walls ito. Tinanong ni Taeshak si Kim kung gusto niya ng posisyon sa kanilang association. Ngunit, tinanggihan naman ito ni Kim. Sinabi naman ni Taeshak na kapag nagbago ang isip ni Kim, sabihan lang siya nito. Naghahanda na si Taeshak para sa sparring nila ni Kim. Tinanong siya ni Kim kung bakit walang armas si Taeshak, at sinabi naman ni Taeshak na wag siyang maliitin ni Kim. Sumuntok si Taeshak at sobrang bilis nito. Malakas pala at expert si Taeshak dahil isa siyang high ranker noon. May lumabas na aura sa paligid ni Taeshak. Napaisip si Kim na hindi niya matatalo si Taeshak pero hindi siya susuko sa kanilang laban. Umatake agad si Taeshak at nasalag naman ito ni Kim. Inilabas na ni Kim ang dalawa niyang espada na si Lu at L. Sinigawan ni Taeshak si Kim na mag-focus. Ang isang pagkakamali lang sa loob ng gate ay pwede mapunta sa kamatayan. Bumalik ang kwento sa nakaraang 4 na araw. Nag-iisip si Kim na gusto niyang bumili ng isang armor. Napadaan siya sa isang tindahan, ngunit nabigla siya sa mga nakita niya dahil napakamahal ng mga ito. Pangit ang nabibigay na stats ng mga murang armor, habang ang mga mahal naman ay sobrang mamahal talaga. May nakitang bata si Kim na nakikipag-away sa mga matatanda. Ipinaglalaban ng bata na magaling ang kanyang lolo bilang isang artisan. Nilapitan at kinausap ni Kim ang bata. Sinabi ni Kim na kung pwede ba sila pumunta sa tindahan ng kanyang lolo. Habang sila ay naglalakad, napansin pala ni Lu at El na ang lahat ng suot na damit ng bata ay Ego. Pumasok na sila sa loob ng store. Sobrang daming gamit dito at lahat ng gamit na nasa loob ng store ay Ego. Ngunit, ang mga eto ay egoless lamang. Sa susunod na panel, bumalik ang kwento sa present. Sumugod si Kim kay Taeshak, pero madali lang para kay Taeshak na salagin ito dahil kinakabahan pa din si Kim sa kanilang laban. Sunod-sunod ang atake ni Kim ngunit, kahit lahat ng ito ay naiilagan lang ni Taeshak. Patuloy silang naglalaban at pareho din silang hindi nagkakatamaan. Hanggang sa tinamaan ni Taeshak si Kim gamit ang kanyang malakas na pagsuntok. Hindi ganon kalakas ang impact kay Kim dahil mayroon siyang binili na Ego Armor tindahan at ang pangalan nito ay Bronheart. Pero kahit ganon malayo pa din ang tinosek ni Kim. Binigyan ni Taeshak si Kim ng potion para sa mga injuries. Sinabi din ni Taeshak na nakapasa si Kim sa kanyang pagsubok. Bibigyan ni Taeshak si Kim ng 5 days para tapusin ang gate. Kapag hindi pa lumabas si Kim sa loob ng mga araw na iyon, si Taeshak ang mismong maglalabas sa kanya sa loob ng gate. Hinahandang mabuti ni Taeshak si Kim dahil nag-aalala ito at tinuturing niya ng anak si Kim. Natapos na ang kanilang pag-uusap at pumasok na si Kim sa loob ng gate. Sa susunod na panel, habang naglalakad si Kim sa loob ng gate, may sumugod na wolf sa kanya at madali lang niya itong napatay. Ngunit nang tumingin si Kim sa kanyang likuran, nakita niya ang sobrang daming wolf na gusto siyang lapain. Nilabanan ni Kim ang mga wolf. Tumaas din ang mga level nila Lu at El nang dahil sa laban. Sa susunod ulit na panel, makikita natin na magpapahinga muna si Kim. 5 oras na ang nakalipas simula nung pumasok siya sa gate at ang nangyaring laban sa mga wolf. Ang gate na ito ay madali na lang para kay Kim. Ngunit, kung si Kim lang ang mag-isang papasok sa gate nang hindi kasama si Lu at El, magiging mahirap ang gate dahil level 1 lang siya. Sinabi naman ni El na kahit gaano kalayo si Kim sa kanila, makakapag-link pa din si Kim kila Lu at El kapag na-master niya na ito. Tumayo na si Kim at sisimulan na ulit niya ang paglalakbay sa loob ng gate. Uminom na din siya ng mga buff potions dahil maghahanda na siya sa pagharap niya sa boss. Matagal at malayo ang paglalakad ni Kim para lang marating ang lugar ng boss. Sa susunod na panel, makikitang nakalabas si Kim sa loob ng kuweba at makikitang tulog ang boss na wolf. Nagising ang wolf at bigla itong nagalit nang makita niya si Kim.
Ramdam ni Kim na mas malakas pa ito kay Talon. Mabilis at agad na sumugod ang wolf kay Kim para atakihin ito. Nasalag ni Kim ang mga ngipin at pangil ng wolf. Tinamaan ni Kim ang pisngi ng wolf, ngunit hindi ito masyadong bumaon. Nagalit lalo ang wolf sa ginawa ni Kim, nagwala ito at inatake ulit niya si Kim. Matibay at matigas ang depensa ng wolf. Ngunit kahit malakas ang wolf, sanay si Kim sa mga katulad niya na kalaban. Nagtuloy-tuloy ang kanilang laban at lumipas ang matagal na oras. Sa susunod na panel, makikita natin na natapos na ang laban at napatay na ni Kim ang wolf. Kung walang buff potions at kung hindi suot ni Kim si Bronheart, matatalo siya ng wolf. Sobrang layo ng pagitan ng wolf kay Talon. Sinaksak ni Kim ang wolf gamit si Lu at ginamit niya ang skill nito. Naging ego ang wolf na pinatay ni Kim. Pupunta na dapat si Kim sa reward room, pero hindi niya makita ito. Naghanap si Kim ng naghanap dahil hindi siya pwedeng lumabas agad hanggat hindi niya ito nakikita. Hindi mawawala ang gate hanggang hindi niya ito natatapos. Sa susunod na panel, 3 araw na ang lumipas at nasa loob pa din ng gate si Kim. Wala pa din siyang nahahanap na reward room, kaya inubos na lang niya ang mga natitirang wolf sa loob ng gate. Hanggang sa umabot na ng 5 araw. Nang mapatay niya ang huling wolf, may energy siyang naramdaman sa isang lagusan. Sa susunod na panel, nakauwi na si Kim at kausap na niya si Taeshek. Sinabi ni Taeshek na kung hindi lumabas agad si Kim, papasukin na niya ang gate. Sinabi din ni Taeshek na bakit natagalan sa paglabas si Kim. Sinabi naman ni Kim na natalo niya na ang boss sa unang araw pa lang, pero nagkaproblema dahil nawala ang katawan ng boss kaya hindi niya mahanap ang rewards room. Pinatay niya ang lahat ng monster sa loob at ito ang naging solusyon para matapos ang gate. Ikinwento din ni Kim na habang papasok siya sa lagusan palabas ng gate, may naramdaman siyang pamilyar dito. At ang pakiramdam niya ay ang mga gate ay mga egos. At dito nagtapos ang pangalawang parte. Magsisimula ang pangatlong parte ng kwento sa pagsabi ni Taeshek na idedeposito na lang niya sa bangko ang bayad niya kay Kim. Pinag-uusapan din nila ang nanay ni Kim na nasa ospital. Gustong ihatid ni Taeshek si Kim sa ospital, ngunit nag-aalalangan si Kim dahil pink ang kulay ng kotse ni Taeshek. Wala pa din nagawa si Kim, kaya sumabay na lang din siya. Sa susunod na panel, makikita natin na nasa ospital na sila Kim at Taeshek. Iniwan ni Kim si Taeshek at ang nanay niya para sila ay makapag-usap. Habang naglalakad si Kim at ang kanyang kapatid, sinabi ni Kim na alagaan nito ang kanyang sarili, malapit na din ang exam ng kanyang kapatid kaya kailangan nito mag-focus sa kanyang pag-aaral. Natigil ang kanilang pag-uusap nang may makasalubong silang matandang babae. Hindi pa daw tulog ang matanda dahil gusto niya mag-stretch ng kanyang mga binti. Aalis naman na din agad ito, ngunit may sinabi siya kay Kim at binalaan niya ito. Pinag-iingat niya si Kim na wag mawawala sa sarili dahil madaming energy daw ang nagkakaproblema. Napaisip si Kim sa sinabi ng matanda, at tingin niya ito ay tungkol sa kanyang mga egos. Kinabukasan, kakagising lang ni Kim nang biglang may nagtanong na doktor at sinabi kung siya ang guardian ni Sujin o ang kanyang ina. Sa susunod na panel, makikita natin na madaming player dahil na din sa papasukin nilang gate. May mga nakakilala kay Kim at gusto nila magpa-picture. Ngunit natakot sila nang makita nila ang ekspresyon ng mukha ni Kim. Naiisip ni Kim ang mga sinabi ng doktor. Kritikal na ang kondisyon ng ina ni Kim. Ang mga muscles nito ay damaged na ng sobra. Inaalagaan naman daw siya ng ayos, ngunit masyadong huli na. Mayroon din isang problema, pero hindi pa ito masabi ng doktor kay Kim. May taning na din ang buhay ng nanay ni Kim, maaring 1 taon na lang o maging 3 buwan. Sumugod na si Kim sa mga kalaban na nasa loob ng gate. Nagagalit siya sa kanyang sarili dahil nag-aalangan siya noon, natakot siya na subukan pumasok sa susunod na level ng tower.
Kung mas mabilis na naging malakas lang si Kim kaya niya pa sana magawan ng paraan ang nangyayari sa kanyang ina. Sumigaw si Lu at sinabi nito kay Kim na ayusin niya ang mga desisyon niya. Inawat naman siya ni Elle dahil may problema daw si Kim at tumahimik na lang si Lu. Inumaga na at nasa 19th floor na ng tower si Kim. Nagulat ang ibang player dahil sobrang daming dalang bag ni Kim. Sobrang daming crystals ang kinolekta ni Kim, sa loob ng 2 linggo, mula 11th floor ng tower, nakarating siya sa 19th floor. May mga nang-asar kay Kim at ito ay ang Red Player Group. Ang Spear Guild. Nagalit si Kim at tinutukan niya ng espada ang isang lalaki. Sinabi ni Kim na huwag itong maging greedy sa gamit ng iba. Nang inag ang lalaki sa takot, makikita din ang galit na mukha ni Kim. May nakarinig na taga-association at agad itong tumakbo para pumunta sa kanila. Natakot ang Spear Guild na baka mahuli sila, kaya sila ay agad na tumakas. Tinanong ni Heo na isang security agent ng 19th floor si Kim na kung ano ang nangyari. Sinabi naman ni Kim na gusto kunin ng Red Players ang kanyang mga dala. Naintindihan naman agad ito ni Heo dahil madalas na nilang gawin ito. Sa susunod na panel, nakabalik na si Kim mula sa tower. Sinabi niya kay Taeshak na si Heo ang nagdala sa kanya. Ipinahanap pala ni Taeshak si Kim sa tower dahil lumipas na ang 2 linggo na wala itong paramdam sa kanya. Sinabi din ni Taeshak na may paraan para magamot ang nanay ni Kim. Isa lang ang makakagamot dito at ito ang elixir. Lahat ng sakit ay kaya nitong gamutin, ngunit 3 pa lang ang nahahanap na ganito. Ang una ay nagmula sa kauna-unahang nakatapos ng 50th floor at ang 2 naman ay reward sa pagtapos ng isang gate. Sinabi ni Taeshak na may isang maze gate na bumukas sa Amerika. Mahirap ang maze gate dahil madaming kakaibang halimaw at malalakas na boss. Mayroon din mga traps dito. Sa susunod na panel, kausap ni Kim si Heo. Inutusan ni Taeshak si Heo na bantayan at alalayan si Kim. Natapos na daw ni Taeshak ang mga kailangan na dokumento at mga supply kaya maari na agad silang umalis. Natapos agad ni Kim ang 20th floor, tumaas ang level niya at naramdaman niya na siya ay lumakas. Nagulat naman si Heo dahil natapos agad ni Kim ang 20th floor nang wala pang 20 minutes. Ang iba ay tinatapos ito sa loob ng isang araw. Tinanong ni Kim kung anong oras ang flight nila papuntang Maze Gate sa Amerika. Ngunit sinabi naman ni Heo na hindi sila sasakay ng eroplano. Pupunta sila ng 5th floor. Ang Maze Tower ay konektado sa buong mundo. Sa susunod na panel, nasa 5th floor na sila at may Korean Hunter Association branch office dito. Nagulat si Kim dahil may elevator sa 5th floor kahit walang kuryente. Ito pala ay pinapagana ng crystals. Habang sila ay nag-uusap, nagulat si Kim nang makarating sila sa pupuntahan nila. Ito ang International Transport Portal Management Center. Ang lugar na ito ay top secret at hindi pwedeng gamitin ng kung sino man lang. Ngunit magagamit niya ito dahil malakas ang koneksyon ni Taeshak. Si Heo at Kim ay masaya at excited na papasok sa portal. Sa susunod na panel, nakarating na agad sila sa Los Angeles at silang dalawa ay nasa loob ng sasakyan. May 3 high ranker ang sumali sa gate raid na ito. Ang U.S. Ace Iron Shield, ang Europe's Athena, at ang panghuli ay ang Demon King of Korea. Nakarating na si Heo at Kim sa kanilang patutunguhan. Nakita nila ang pangatlong maze gate o Herion's Maze. May nakapansin na isang lalaki sa kanilang pagdating. Ginamit nito ang kapangyarihan ng kanyang mata at nakita niya na si Kim ay isang level 1 lamang. Sinabi nito na si Kim ay wala din stats, wala daw din itong unique abilities. Sa susunod na panel, makikitang nasa loob na si Kim ng maze gate. Siya ay nakikipaglaban na sa isang malaking gagamba. Sumugod si Heo sa gagamba upang tulungan si Kim. Sinaksak niya ng spear ang mukha ng gagamba at agad naman nila itong natalo. Oras na para umalis si Heo dahil 15 hours na ang nakalipas.
Nagpasalamat si Kim kay Heo dahil ginabayan siya nito at dito na din sila naghiwalay ng landas dahil kailangan ng umuwi ni Heo. Naglalagay ng marka na X si Kim gamit ang Infinite Spray para hindi siya maliga sa Maze Gate. Lumipas na ang 1 linggo simula nang umalis si Heo. Nasanay na din si Kim sa mga gagamba at kaya niya na tumalo ng 3 nito ng sabay-sabay. Binigyan ni Heo si Kim ng thread roll Arachne. Ito ay item na kaya kang dalhin sa entrance ng gate. Ang gamit na ito pala ay ipinabibigay ni Taeshak, at sinabi daw ni Taeshak na gamitin ito para makatakas sa malakas na monster. Ngunit, wala daw plano si Kim na gamitin ito hanggat hindi niya nahahanap ang elixir, kahit daw ikamatay niya pa ang mangyayari. Habang nag-iisip si Kim, nagulat siya nang may marinig siyang boses ng babae. Pupuntahan ni Kim ang boses na narinig niya kahit binalaan siya ni Lo, at kahit ito man ay isang trap. Sa susunod na panel, nakapunta na si Kim sa boses na naririnig niya. Ito pala ay isang batang babae na natrap. Humihingi ito ng tulong, ngunit nag-aalangan naman si Kim dahil ito daw ay kakaiba. Bakit daw may batang babae sa gate? Ang babae din daw ay Korean at kahawig pa ng kapatid niya. Magpapanggap na lang daw si Kim na wala siyang nakita at aalis na lang siya. Ngunit biglang sumigaw ang batang babae at sinabi na hindi daw mababayaran ng bata ang hospital bills ng kanyang nanay. Napatigil si Kim nang marinig niya ito, sinasabi naman ni Lu na ito ay isang trap lang dahil halata naman daw ito. Sumugod si Kim at agad niyang sinira ang trap para mailigtas ang batang babae. Sa susunod na panel, si Kim at ang batang babae ay nagpapahinga. Naligaw ang batang babae at aksidenteng napahiwalay sa kanyang mga kasamahan. Ang abilidad ng babae ay ang pagbibigay nito ng buff. Binigyan ni Kim ang bata ng safe zone placement kit. Ngunit, sinabi ng bata na gusto niyang sumama kay Kim. Hindi daw matutulungan ni Kim ang bata, at ang mga player ay dapat responsible sa kanilang sarili. Nagmamakaawa ang bata at sinabi nito na magaling naman daw siya bilang support. Mababa lang ang level niya pero malaki daw ang maitutulong niya kay Kim. Sinabi naman ni Kim na ang goal niya ay ang tapusin agad ang gate kaya hindi siya agad uuwi. Magiging delikado ang mga mangyayari. Sinabi din ni Kim na kapag ang bata ay naging pabigat, ibibigay niya ito sa ibang party. Nagpasalamat naman ang bata kay Kim dahil pumayag na ito na isama siya. Sa susunod na panel, lumalaban si Kim sa isang langgam at ang bata naman ay sumusuporta kay Kim gamit ang buff nito. Nakakatulong ang buff para mas maging mabilis at malakas si Kim, na naging dahilan ng pagtalo nila sa kanilang magiging kalaban. Nagpapahinga si Kim at Sujong. 2 linggo na din ang lumipas simula nang magkakilala sila. Naging madali ang kanilang paghunt at tumaas din ang kanilang mga level. Habang sila ay nag-uusap, pinatahimik ni Kim si Sujong dahil may naramdaman siyang kakaiba. Nagulat si Kim nang makita niya si Iron Shield na nagmula sa Amerika. Kasama din nito ang kanyang guild na Iron Guild. Sinabi ni Kim na mararamdaman ni Iron Shield ang presensya niya dahil ito ay isang high ranker. Maari din siyang atakihin nito kapag napagkamalan siyang isang spy. Tatakbo na sana si Kim nang biglang may umatake sa kanya. At dito nagtapos ang pangatlong parte. Magsisimula ang pang-4 na parte sa pag-atake ni Iron Shield kay Kim. Napatanong ang mga kasamahan ni Iron kung bakit daw binato ni Iron ang Kallayon. Sinabi na lang ni Iron na wala lang ito. Mali daw ang kanyang hinala. Sa susunod na panel, makikita natin si Kim at Sujong na pagod na pagod. Tumakas at tumakbo pala sila kahit wala silang ginawang mali para hindi lang sila mapagkamalan na spy. Madaming kalaban ang malalaking guild kaya nag-iingat ang mga ito. Umupo sila at nagpahinga. Nagtanong si Sujong kung mag-iiba daw ba sila ng daan. Sinabi naman ni Kim na susundan nila sila Iron sa malayo dahil skilled player sila at alam nila ang tamang daan. Sa susunod na panel, may mga nakikita din sila Kim na ibang mark.
Napadali ang paglalakbay nila Kim dahil inubos na ng Iron Guild ang mga kalaban. Ang kailangan na lang nilang gawin ay hanapin ang boss room. Ngunit, nawala si Sujong sa tabi niya. Nagtataka si Kim, Lu at El kung nasaan si Sujong. Nang biglang sumigaw si Lu at Ella na kailangan umilag ni Kim. Nagulat si Kim nang biglang nasa likod na niya pala si Iron. Inatake siya nito at inuntog siya sa bato. Hindi kinaya ni Kim ang atake ni Iron na naging dahilan ng pagkahimatay niya. Sa susunod na panel, makikitang ginigising ni Iron si Kim. Sinabunutan ni Iron si Kim at tinanong niya ito kung sino ang nag-utos sa kanya para mag-spy sa kanila. Ngunit hindi ito maintindihan ni Kim dahil hindi siya marunong mag-English. Patuloy pa din sa pagtatanong si Iron at sinabi niya na magsabi ng totoo si Kim. Sumigaw naman si Kim at sinabi niya na hindi siya spy at nag-hunting lang siya. Nalaman na ni Iron na hindi nakakapagsalita si Kim ng English. Kinausap niya ang kanyang miyembro sa guild para i-translate ito. Siya ay si Rogers at isa siyang Korean-American. Lumapit si Rogers kay Kim at sinabi nito na kung kilala niya ba siya. Ipinakita naman na din agad ni Rogers ang mga mamahaling gamit na nakuha nila kay Kim. Sinabi din ni Rogers na wala sa mood ang kanilang guildmaster. Nagtanong ulit ito kay Kim na kung bakit siya nag-spy at kung sino ang mga kasamahan nito. Sumagot naman si Kim na hindi siya spy at naghuhunt lang siya mag-isa. Si Kim daw ay isang normal player at hindi naman din daw niya gustong lokohin ang sila Iron. Nagulat si Kim nang biglang inilabas ni Rogers ang kanyang kutsilyo. Sinaksak ni Rogers ang binti ni Kim. Nasaktan at napasigaw si Kim sa nangyari sa kanya. Sinabi ni Rogers na wag na daw siyang lokohin ni Kim. Alam daw ni Rogers na elixir din ang hinanap niya. Sa kabilang banda, makikitang nag-uusap si Iron at ang isang matanda. Sinabi ng matanda na wala siyang makitang status widow sa espada at ito ay mapurol. Napaisip si Iron sa espada ni Kim, inutusan na lang niya ang matanda na itago muna ito. Sinabi din ng matanda na kumpara sa Holy Sword Kalayon ni Iron, walang kwenta ang espada ni Kim. Sa susunod na panel, makikita natin na ginagamot ni Rogers si Kim gamit ang potion nito. Sinasaksak niya at gagamutin ulit si Kim ng paulit-ulit para mahirapan ito. Ginagawa ito ni Rogers para mapaamin si Kim sa tunay na intensyon nito sa kanila. Sinabi naman ni Kim na nagsinungaling siya tungkol sa paghunt, pero totoo daw na mag-isa lang siya. Hindi pa din naniniwala si Rogers. Sinabi nito na na-inspection na nila si Kim bago pa ito magising. Normal na tali lang din ang itinali nila kay Kim kaya hindi sila naniniwalang mag-isa lang ang tulad niyang mahina. Habang nagagalit si Rogers, tinawag siya ni Iron. Sumunod naman agad si Rogers at sinaktan ulit si Kim bago ito umalis. Naisip ni Kim na hindi magiging malaki ang kanyang ulo. Madami pa siyang hindi alam at nalaman niya ito noong naglaban sila ni Taeshek. 0% lang ang chance na matapos niya ang maze gate pero ginawa pa din niya ito. Ngayong wala sa kanya si Lu at El, wala na siyang kwenta. Sa kabilang banda, may isang babae ang tumitingin kay Kim at sa Iron Guild. Nagtanong siya sa nakamaskarang babae kung anong gagawin nila pero hindi naman na sumagot ito. Sa susunod na panel, 4 na araw na ang lumipas simula nang mahuli si Kim ng Iron Guild. Sobrang daming dugo na ang tumagas kay Kim dahil sa pagpapahirap na ginagawa sa kanya. Napasabi si Iron na kung malakas lang si Kim, maaari niyang pasalihin ito sa kanyang grupo. Inutusan niya ang matanda na si Bruce para kunin ang espada ni Kim. Tutunawin at sisirain na dapat ito ni Iron. Ngunit deserve daw ni Kim ang mamatay sa sarili niyang espada. Hinawakan na ni Iron si Lu. Itinutok na ni Iron si Lu sa tiyan ni Kim. Nang biglang nag-link si Kim kay Lu dahil dumaikit ito sa kanya. Natanggal ni Kim ang tali sa kanyang mga kamay. Agad din niyang nakuha si Lu at umatake agad siya kay Iron. Nagulat si Rogers, si Bruce at si Kim sa nangyari dahil nasalag ito ni Iron gamit lang ang kanyang isang kamay.
Sinabi ni Iron na naramdaman niya ang Demon King's energy kay Kim. Sinabi din ni Iron na pinaglalaroan lang siya nito. Paano din daw naloko ni Kim sila Iron sa kanyang presensya dahil kahit si Demon King ay hindi ito kayang gawin. Habang hawak ni Iron ang espada ni Kim, at habang si Kim naman ay nag-iisip para sa kanyang sunod na gagawin, biglang nag-utos ang babaeng nakamaskara sa kanilang pag-atake. Pamana ang isa sa kanyang kagrupo na naging dahilan ng pag-iwas ni Iron at pagbitaw kay Lo. Ang babaeng nakamaskara pala ay si Athena. Sinabi naman ni Iron na isa ba itong pagdedeklara ng gera sa kanila. Natawa si Athena sa sinabi ni Iron, sinabi nito na lagi naman daw nasa gera ang grupo nila. Umatake si Athena kay Iron. Inilabas ni Iron ang kanyang espada na si Callayon at itinusok niya ito sa lupa. Ginamit ni Iron ang kanyang skill at may napakalaking shield ang lumabas. Tumama ang malakas na atake ni Athena sa shield na ginawa ni Iron. Hindi ito masira dahil malakas ang skill ni Iron at nasalag niya agad ang atake ni Athena. Makikitang malakas ang pressure na ibinibigay ng laban sa mga nasa paligid nito. Inutusan ni Iron si Rogers na wag papakawalan si Kim, ngunit wag daw itong papatayin. Tumigil na sa paggamit ng skill si Athena at Iron. Lahat sila ay naghahanda na para sa mga susunod nilang pag-atake. Sumigaw si Iron at sinabi niyang maghanda na ang kanyang mga kasamahan para sa laban. Patuloy ang laban ng magkabilang grupo at halos magkaparehas lang ang lakas ng mga ito. Sa susunod na panel, makikitang nag-uusap si Rogers at Kim. Nab-I-believe si Rogers sa kanyang mga kasamahan dahil malalakas daw ang mga ito. Sinabi din ni Rogers na ang pagtayo na lang ang magagawa ni Kim, inutusan daw siya na buhayin pa si Kim pero hindi niya susundin ito. Balak ni Rogers na patayin talaga si Kim at sasabihin niyang aksidente na lang kay Iron. Mabilis na nawala si Rogers sa paningin ni Kim. Napunta agad siya sa likod ni Kim at aatakihin niya ito. Hindi na kayang iwasan ni Kim ang atake ni Rogers kaya ginamit na lang niya si Bronheart. Sumigaw si Kim ng reflect para mag-reflect ang atakeng gagawin ni Rogers sa kanyang sarili. Nagulat si Rogers sa nangyari at sobrang lakas na pagsabog ang nagawa ng skill ni Bronheart. Sa susunod na panel, makikitang ang paligid ay sobrang mausok at puno ng kuryente. Si Rogers ay wala ng malay at sunog na ang ibang parte ng kanyang katawan, habang si Kim naman ay nanatiling nakatayo pa din. Naabot na ni Bronheart ang kanyang limitasyon at siya ay nawasak na. Pagod na pagod si Kim sa mga nangyari sa kanya at paghihirap niya sa kamay ng Iron Guild. Naglakad si Kim at papalapit siya kay Rogers. Iba na ang mga mata ni Kim at inangat niya si Lo dahil balak niyang saksakin si Rogers. Nagulat si Rogers sa gagawin ni Kim sa kanya. Sumisigaw ito at nagmamakowa na wag siyang papatayin. Ngunit seryoso si Kim sa kanyang gagawin at intensyon. Itinuloy niya at sinaksak ng tuluyan si Rogers. Sumigaw sa sakit si Rogers nang dahil sa inabot niya kay Kim. Nagpahinga na si Kim at humiga siya sa lapag. Hindi masyadong nasaktan si Kim dahil gamit niya si Lu noong sinaksak siya ni Iron. Ngunit ang reflect na ginamit niya mula kay Bronheart ang may malaking damage na nagawa kay Kim. Habang nagpapahinga at nag-iisip si Kim, may sumigaw na bata sa tabi niya at ito ay si Sujong. Nagulat si Kim nang makita niya si Sujong. Nang laki ang kanyang mga mata nang makita niya ang kakaibang ngiti nito. Nagsabi si Sujong na kung ililigtas niya si Kim at makukuha niya ang elixir, ano ang gagawin ni Kim na kapalit para sa gagawin ni Sujong. Pinapili ni Sujong si Kim kung buhay o pagiging slave ang ipapalit ni Kim. Hindi naman sumagot si Kim at nagsabi siya ng kondisyon niya. Gusto niya patayin si Iron at matalo ang guild nito. Gusto din ni Kim na makuha ang espada niya na si El Killa Iron. Nawalan na ng malay si Kim. Natutuwa naman si Sujong at ang lalaking kasama nito sa kanya. Mabait daw ang itsura ni Kim pero may masama ito sa kanyang loob. Nakita daw nila ang ginawa ni Kim na pagsaksak kay Rogers.
Hindi daw nag-alinlangan si Kim sa kanyang gagawin, sinaksak niya si Rogers sa parte ng katawan nito na ikakamatay talaga niya. Kahit ito ay first time ni Kim, hindi daw siya nagdalawang isip. Nagtanong naman ang lalaki kay Sujong kung anong gagawin nila kay Rogers. Sinabi ni Sujong na hayaan na lang nila ito. Kung mabuhay naman daw si Rogers, ayos lang ito dahil natutuwa si Sujong sa mga taong gusto ang revenge. Nagbabago ang anyo ni Sujong at siya ay nagiging dalaga. Hangaba ang kanyang buhok at may kakaibang aura ang lumalabas dito. Makikitang nagmukhang matanda na si Sujong at tumangkad ito. At dito nagtapos ang pang-apat na parte. Magsisimula ang pang-limang parte sa isang cube. Naalala na ni Kim na iyon ay nasa panaginip niya na nakaraang 5 taon. Nakakita siya ng tali at sinabing lumayo ito pagkatapos niya makilala si Lo. Inabot niya ito at ito ay isang bakat. Napapikit siya at naalala na kahit nakapunta siya sa wall, stuck pa rin siya sa well kung saan talaga siya galing. Ngayon kahit panaginip niya ay tinutokso siya. Swerte siya na nakuha niya ang taling tumulak sa kanya pataas at hindi naman dahil sa lakas niya kaya siya napili. Ilang saglit lang, may lumitaw na demonyo at sinabing loser si Kim at hanggang kailan pa ba siya magrereklamo na nasira na ang link niya. Tinanong niya kung ano pinagkaiba ng power sa iba. Iyon ay nakuha nila dahil sa effort o sadyang swerte lang nila. At hanggat meron siya nito, iyon ang power niya. Nagtataka si Kim kung sino yon pero hindi rin nagtagal, may lumitaw naman na anghel. Sinabi niya na tama siya at ang power niya ay para sa kanyang master kaya wag siyang mawalan ng pag-asa. Nagulat si Kim dito at biglang nagising. Sabi naman ng lalaki na nagkamalay na si Kim. Hindi naman siya makilala ni Kim, at akala niya na si Sujong ito, at naisip niya na kung related ba siya sa Demon King. Sinabi naman ng lalaki na katabi na ni Kim ang mga sword niya at natuwa sila El at Lu na nagising na si Kim. Sabi naman ng lalaki na magpahinga muna ng matagal si Kim dahil kahit na ginamo na ang mga sugat niya gamit ang potions, hindi pa siya pwedeng gumalaw-galaw ng sobra dahil kasalukuyang nanganganib siya. Nagtaka si Kim dahil sa pagyanag ng lupa at pag-iba ng aura. Pagkatingin niya sa taas, ito pala ay si Sujong. May biglang lumitaw galing sa lupa at hindi maintindihan ni Kim kung ano yon, at sinabi ng lalaki na siya ang Demon Commander at first time ito makita ni Kim. Siya ang may-ari ng maze na iyon at siya ang Demon Commander na ang pangalan ay Heryon. Nagulat naman si Kim na siya pala ang gatekeeper. Sabi naman ng lalaki na hindi siya nagkakamali at napaisip si Kim na kailangan niya bang kalabanan iyon. Nagkaharapan na sila Sujong at Heryon. Nagkatitigan na sila at nagbukas ang isang gate sa likod ni Heryon. Nagulat si Kim dito at sabi ng lalaki na kapag na-distract siya mamamatay siya. Pinapunta ng lalaki si Kim sa likod niya at pinatak ang kanyang dugo. Nagkaroon ito ng bilog na tila isang barrier. Nagsilabasan na ang mga monsters sa gate at susugurin na si Sujong. Nang nasugad siya, may sword na lumabas at tinuro lang ito ni Sujong pataas. Nagulat si Kim dahil malaki pala ito. Naalala niya naman ang sinabi ni Rogers na minsan daw naiisip niya kung gods ba sila na nilalabanan ang isa't isa. Nagpakita na sila Heryon at Sujong ng kani-kanilang lakas at umatake si Sujong. Sa susunod na panel, nawasak ang lupa at sa isang reward room, may isang chest na naglalaman ng elixir at natuwa naman sila Lu at El. Hindi naman malaman ni Kim kung dahil ba sa pagod niya sa trabaho pero sa tingin niya na wala siyang sense ng katotohanan, at mas ramdam niya ang pagkabigo kaysa sa kasiyahan. Nagsalita naman si Sujong na tinupad niya ang pangako niya. Marami pang paghihiganti ang gagawin ni Kim pero wag siyang mag-expect na tutulungan siya ni Sujong sa lahat ng bagay. Tinanong naman ni Kim kung totoong pangalan ba niya ay Sujong. Sinabi naman niya ang buong pangalan niya na Jung Sujong at siya ay isang Korean din. Nabuksan ni Sujong ang kanya at ito ay isang elixir din. Tinanong niya naman ang lalaki na ang pangalan ay Baal, at elixir din yung nakuha niya.
Binigay naman ni Sujong ang elixir niya kay Kim. Nagtaka si Kim kung bakit, at sabi ni Sujong na makakatulong ito sa paghihiganti ni Kim sa Iron Guild at isipin na lang daw ni Kim na parte iyon ng trabaho ni Sujong. Sinabi rin ni Sujong na hindi pa maayos ang kalagayan ng katawan ni Kim at may ibang parte pa na hindi pa nagagaling ng potions, kaya makakatulong ang elixir na maayos na ang katawan niya. Sabi rin ni Sujong na ang goal naman nila una pa lang ay hindi ang elixir kundi maging commander, at meron pa naman siyang isang elixir kaya binigay niya na kay Kim ang nakuha niya pa. Isipin na lang daw ni Kim na investment ito ni Sujong sa kontrata. Hindi naman makapaniwala si Kim na ganun kadali lang na ibigay sa kanya ni Sujong ang isang bagay na pinaghihirapan niya. Naisip naman ni Kim na hindi niya na ikukumpara ang sarili niya sa kahit na sino dahil kailangan niya lang maging malakas, at pakiramdam niya naman na kapag pinagpatuloy niya pa ito, maraming masasabi si Lu at natuwa naman si Lu dahil naging aware na si Kim. Sinabi naman ni Kim na hindi pwedeng magbigay si Sujong ng isang magandang bagay na walang kapalit, kaya tinanong niya kung may gusto ba si Sujong galing sa kanya. Nilinaw rin ni Kim na ayaw naman ni Kim na maging lifetime slave siya o kung anuman, at sabi naman ni Sujong na hindi naman sa ganon. Ang gusto ni Sujong maging disciple niya si Kim. Nagulat si Kim dito at sinabi ni Sujong na useless naman si Kim dahil mahina siya. Pero kapag napasa ni Kim ang 50th floor, hanapin lang siya at aalagaan niya na si Kim ng seryoso. Tinusok naman ni Sujong si Kim sa bandang tenga, at ebidensya iyon ng kontrata. Sinabi naman ni Sujong na wala pang skills o kakayahan si Kim ngayon pero ayaw niya naman na gumagawa lang siya ng assumptions. Napatingin naman si Sujong sa mga singsing ni Kim at sinabing tinignan niya kanina ang mga swords niya na nakakaiba. Meron pa silang oras bago pa magsara ang gate kaya sasabihin ni Sujong kung paano palakasin ang isa sa mga swords ni Kim. Ngunit bago iyon, kailangan muna inumin ni Kim ang elixir na binigay ni Sujong dahil masyadong risky ang gagawin kaya kailangang maging prepared. Sa susunod na panel, bumalik sila kung saan naglalaban-laban at iyon ang first lesson ni Sujong para kay Kim. Sabi naman ni El na delikado si Sujong kaya wag siyang pagkatiwalaan, at sumang-ayon naman si Lu at sinabing nawawala na sa isip si Kim. Nakatutok lang ang sword niya kay Iron at hindi malaman kung anong gagawin. Nagulat naman si Iron sa pagbalik ni Kim at sinabing sa tingin ba nila mananakaw nila ang boss habang hindi sila nakatingin. Sumagot naman si Sujong na hindi naman para kay Iron yun dahil first come first serve ito. Nag-good luck naman si Sujong at sinabing bilisan at gawin ni Kim ang tinuro niya. Napaisip naman si Kim kung demon ba talaga si Sujong dahil ang alias niya ay Demon King. Tinawag ni Kim si Iron at sumigaw na papatayin niya siya. Nag-iba bigla ang aura ni Iron at natakot si Kim. Bumilis ang takbo ni Iron papunta kay Kim. Sinabi niya na nagbago si Kim at tinanong kung naging subordinate ba siya ng demon o sadyang mag-isa lang palagi siya. Pero kahit ano paman, papatayin niya pa rin daw si Kim. Sa susunod na panel, bumalik sa reward room at makikitang ininom ni Kim ang elixir. May lumabas sa system na maayos na siya. Nag-iba ang aura niya at mata niya. Sinabi naman ni Kim na wala naman ganong pagbabago pero mas gumaan naman pakiramdam ng katawan niya. Sabi naman ni Sujong na ang magbabago lang naman ay ang kakayahan niya at ang latent power niya at ang pagbabago sa katawan niya ay maliit pa lang sa ngayon. At ang maliit na pagbabago na yon ay malalaman sa life or death ng player, pero sa ngayon pinakahalatang pagbabago ay ang pagtingin at pag-react niya. At ito ay dahil nagtumaas ang sense niya. Naiwasan ni Kim ang atake ni Iron. Naisip niya na ang mga galawan na bago sa kanya ay ngayon nakikita niya na onti-onti. Natuwa naman si Sujong para kay Kim. Naalala naman ni Kim ang sinabi ni Sujong na hindi ibig sabihin na kaya niya nang lumaban sa Iron Guild, dahil ang isang newbie na nagsisimula pa lang ay hindi pwedeng ikumpara sa mga may experience na. At kahit na may pagkakataon siya,
Ang pinakamagagawa niya lang ay umiwas sa atake dahil merong kasabihan na huwag gamitin ang kutsilyo para hulihin ang baka na para hulihin ang manok, na ang ibig sabihin sa Korean idiom ay hindi na kailangang magpakahirap pa kung mayroon namang madaling paraan. Habang pinagmamasdan ni Sujong ang laban, naparelax si Iron dahil alam niyang malakas si Kim. Tinanong naman ni Iron kung isa lang ba talaga si Kim. At kahit sa isang laban lang, malalaman niya na ang sitwasyon pero dahil sa growth at elixir, walang clue na mahahanap, at ang mga nahuli ay mas aatake pa. Nag-activate ang power ng Holy Sword Kalayon ni Iron, at umatake. Ngunit wag daw ma-intimidate si Kim at umiwas na lang. Ginamit ni Kim si L at nag-awaken ang ability nito na nag-a-absorb ng powers ng sword ni Iron. Ngunit dahil mababa ang level ng may-ari, isang bahagi lang ng power ang makukuha. Naisip naman ni Kim na sa paggamit niya ng pagkahiya ni Iron sa akala niyang unblockable attack at sa paggamit sa sense of demotivation ni Iron nang makuha ang power ng sword niya, ito ay para mag-increase ang distance niya. At para tapusin ito, nilabas niya ang Arachne's Web na makakatulong makaalis sa gate. Nagulat si Iron sa nakita niya, at lalo siyang nagalit at sinugod si Kim. Minura siya ni Kim at umatake si Iron pero huli na dahil nakaalis na si Kim. Lumingon si Iron kay Sujong at kung pwedeng mag-usap sila. Sa gate, nakalabas na si Kim at may dumating na sasakyan at may bumaba naman dito at ito pala ay si Hyeon na natuwa sa pagkita kay Kim. Sa susunod na panel, kausap ni Kim si Taeshek at kinwento na tinulungan siya ni Hyeon na makauwi ang nanay niya dahil hindi naman niya mabibigay ang elixir sa nanay niya sa ospital. Pagkababa ng tawag, pinasalamatan agad ni Kim si Hyeon at umalis na siya. Pagkadilat ng nanay niya, tinanong niya kung si Kim ba iyon. Tinanong naman ni Kim ang nanay niya kung okay lang ba siya. Sumagot naman ang nanay niya na gusto niyang makita si Kim sa huling pagkakataon bago siya mamatay at pinasalamatan niya si Kim. Sinabi naman ni Kim na wag nang mag-alala dahil magiging okay na ang lahat. May gusto naman sabihin ang nanay niya na matagal niya nang gustong sabihin kay Kim pero hindi ito natuloy at umubo ang nanay niya. Binuksan ni Kim ang elixir at pinainom sa nanay niya. Naghintay si Kim para tumalab ang elixir at natuwa siya pero hindi rin nagtagal, nawalan siya ng malay dahil sa pagod. Nag-alala naman si El at sabi naman ni Lu na hindi na siya nagulat pa dahil madaming nangyari sa isang araw lang. Tinanong naman ni El kung magiging okay ba talaga ang lahat dahil may nararamdam siya na mas delikado kapag sumama parent kay Sujong. Sabi naman ni Lu na wala na silang magagawa pa dun basta magpahinga muna si Kim. Kinagabihan, nagpapahinga pa rin si Kim at biglang may lumiwanag. Ito pala ay ang nanay niya at nagising dahil tumatalab na ang elixir. At dito nagtapos ang pang-5 parte.